Naman po magandang gabi po sa inyong lahat. Welcome po sa ating gawain ngayong linggo. Ito po ang huling araw ng 2023 at nawa po ay pagpalain tayo ng Panginoon sa darating na 2024. Inaanyayahan ko po si Sister Shirley para sa ating opening prayer. Ninang, wala. Panginoong Diyos, kami po'y lumalapit na may kababaang loob. Pinupuri ka namin at dinadakilang iyong banal na pangalan. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan at Diyos na walang hanggan. Panginoon, kami po'y nagpapasalamat sa mga biyayang patuloy mong ipinagkakaloob sa amin. Ganon din po, Panginoon, kami humihingi ng kapatawaran sa aming mga pagkakamali, Panginoon. Patawarin mo po kami, Panginoon, sa aming mga kasalanan at hugasan mo po kami, Panginoon, ng iyong kabanal-banalang dugo na ulo hanggang talampakan, Panginoon. Panginoon, kami pong lumalapit sa iyo. Ang gawain ito na Church of God in Christ Jesus. Ang bawat isa, Panginoon, na nakikinig at nanonood sa gawain ito, Panginoon, ay iyo pong bigyan ng iyong mapagpalang kamay, Panginoon. Ang mga bumubuo nito, Panginoon, ay taos-puso po kaming nagpapasalamat sa iyo, Panginoon. At kami nakaraos ng isang taong na ngayon, Panginoon, ay huling linggo ng aming pakikipag-isa sa iyo, Panginoon. Nawa po, Panginoon, sa darating na taon, Panginoon, iniiwan namin ang mga lumang buhay namin, Panginoon. At ngayon po, Panginoon, sa darating na taong ito, Panginoon, ng 2024, Panginoon, pagpalain mo po kami, Panginoon, ng iyong banal na pangalan, Panginoon. Ang bumubuo nito, Panginoon, ay iyo pong higit mong pagpalain ng iyong mga banal na salita, Panginoon. Ang lahat ng aming mga paghihirap, Panginoon, sa aming buhay, Panginoon, ay ibinibigay namin sa iyo, Panginoon, at nawa po, Panginoon, ang taong itong darating, Panginoon, ay mas higit pa ang aming pakikipag-isa sa iyo, Panginoon, at ang buhay namin, Panginoon, ay lalo pang umunlad sa iyo, Panginoon. Itinataas po namin ang aming mga pinuno, ang aming pinuno, Panginoon, na si Brother Albert, Panginoon. Pagkalooban mo po siya, Panginoon, ng kalakasan at kaligtasan, kasama ang kanyang mga pamilya, Panginoon. Ganun din po, Panginoon, ang mga bumubuo nito, Panginoon. Panginoon, gamitin mo po kami, Panginoon, at pagtibayin mo po, Panginoon, ang aming pananampalataya sa iyo, Panginoon. Ano't ano man po, Panginoon, ang aming mga dinadala sa kasalukuyan, Panginoon, ay ito po'y inaalis na namin, Panginoon, at ito po ang aming dalangin ng mabuting ang aming kalooban, Panginoon. Ang aming buong katawan, Panginoon, ay maging bago sa iyo, Panginoon. Kunin mo na po, Panginoon, ang aming mga lumang buhay, Panginoon, at bigyan mo po kami, Panginoon, ng bagong buhay, Panginoon, bagong kalusugan, bagong mga kapalaran, Panginoon. Kaya, Panginoon, kami po, Panginoon, ay humihingi ng awat habag sa iyo, Panginoon. Kami, Panginoon, po ay taos-pusong nagpapasalamat sa mga biyayang patuloy mong ipinagkakaloob, Panginoon. Alam po namin na kami iyong didinggin dahil kami po, Panginoon, ay nagpapatuloy at gumagawa ng paraan upang kami makamit namin ang aming spiritual na pamumuhay, Panginoon. Kaya, Panginoon, nawa po, Panginoon, ang darating na taong ito, Panginoon. Kami po iyong pagbigyan ang lahat ng aming mga hinihiling sa amin, Panginoon. Ang buo namin pamilya ay pagbuuin mo, Panginoon. Magkaroon ng magandang kalooban, Panginoon, at magpakababa, Panginoon. Ang aming mga anak, Panginoon, hipuin mo po sila, Panginoon, at magkaroon ng spiritual na pamumuhay, Panginoon. Magpagumbaba sa mga magulang, Panginoon. Panginoon, ang dalangin namin po, Panginoon, ay makaakay pa po kami, Panginoon, na sa aming pagtatagumpay ng aming pakikipag-isa sa iyo, Panginoon, ay pagkalooban mo po kami, Panginoon, ng magandang buhay sa buhay ng iyong banal na pangalan, Panginoon. Ang mga batang, mga musmus, Panginoon, na
nangangailangan ng iyong tulong, Panginoon, ang iyong awat habag, Panginoon, ay bigyan mo po, Panginoon, ng pisikal na malalakas ang pangangatawan at ipagkaloob mo po ang pagkukulang sa kanilang mga sarili, Panginoon. Alam namin po, Panginoon, ito ay isang munting bagay lamang sa iyo, Panginoon. Kaya, Panginoon, dalangin namin ang katagumpayan sa darating na taon, Panginoon. Kaming nasa sa iyo, Panginoon. Marami pong salamat at kami po, Panginoon, ay nagpupuri sa iyo at nagpapasalamat. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from Psalm 1:1-6. The way of the righteous and the wicked. Blessed is the man who walks not in the counsel of the wicked, nor stands in the way of sinners, nor sits in the seat of scoffers. But his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night. He is like a tree planted by streams of water that yields its fruit in its seasons, and its leaf does not wither. In all that he does, he prospers. The wicked are not so, but are like chaff that the wind drives away. Therefore, the wicked will not stand in the judgment, nor sinners in the congregation of the righteous. For the Lord knows the way of the righteous, but the way of the wicked will perish. Brothers and sisters, this is the word of the Lord. Thanks be to God. Ngayon po mga kapatid ay magsisimula po tayo sa ating Bible sharing. Inaanya ko po ang si Sister Shirley para po siya magsimula nito. Salamat po. Papuri, parangal, pasasalamat ang aking binabalik sa mga sandaling ito. Ako po'y bumabati ng magandang gabi sa ating kapatid na nasa Pilipinas. Magandang tanghali po dito sa mga kapatiran ko dito sa United Kingdom. At kung sino man po ang mga nakikinig at nanonood ng gawain ito, ay magandang araw po sa inyo at binabati ko kayo ng Merry Christmas and a Happy New Year. Ang akin pong kinuhang ibabahagi ko sa hapong ito ay kinuha ko sa Isaiah 40:29.
Ang mga mahina't napapagal ay pinalalakas. Ito po ang aking napagkukulan ng pansin. Tayo pong naririto sa pananampalataya. Ang Diyos po ay walang pinipili na ikaw ay makasalanan, ikaw ay mahirap, at ikaw po ay nasa taus-pusong nananampalataya. Ang Panginoon po ay nagbibigay ng mga biyayang mga hinihingi po ng mga taong, at ang Panginoon ay handang magbigay ng mga biyayang walang hanggan sa mga taong nangangailangan. At ito pong nasa sa mga taong mga kapatirang na nasa sa panampalataya ay nagkakaroon din po tayo ng mahina at nagkakaroon po ng mga nanghihina po tayo at nahihirapan sa buhay. Pero tayo po ay nagkakaroon ng kalakasan sa pamamagitan ni Jesucristo. May magkaroon lang tayo ng tapat na pananampalataya at sundin ang ating napapag-aralan at makinig sa ating mga pagkikinig sa mga salita ng Panginoon. Tayo po ay nabibigyan ng maalwang kalooban at nagkakaroon po tayo ng parang madali lamang sa ating buhay na ito'y ating tanggapin. Oo nga po, nagkakaroon tayo ng mga pagsubok sa ating buhay, higit sa lahat, sa ating mga pangangailangan, sa ating buhay, sa ating pisikal, sa ating pangangatawan, sa ating karamdaman, sa pamilya. Para sa akin, ito po ay ating tanggapin ng ating kalooban, pero na magaan ang ating kalooban dahil alam natin na ito'y may kasagutan, at kundi taus puso tayong umasa sa Panginoon. Sa pamamagitan nito ay nagkakaroon tayo ng mahigpit na pananalangin. Oo nga't nanghihina tayo, nagkakaroon na parang walang pag-asa. Pero ito po ay sa tapat na pananampalataya tayo nagkakaroon ng pag-asa, at hintayin na lang natin ang panahon na iyon, at iyon ay pagkakaloob ng Panginoon in God's will time. Sa akin pong buhay, marami po akong pinagdaanan. Ako'y patuloy naglilingkod kahit ang mga dagok sa aking buhay ay talagang napakahigpit. Nagtiis ako at naghintay sa ating Panginoon. Ang buo kong pagkatao ay nahirapan. Ang aking kaisipan, ang aking katawan ay nanlulupaypay. Nahihirapan ako sa takbo ng aking buhay. At nang dahil kay Kristo, ako'y nagkaroon ng kalakasan. Matagal ang aking mga pagtitiis. Matagal akong naghihintay. Pero ang lahat ng ito sa bandang huli, ipinagkakaloob ng ating Panginoon na upang sa aking paghihintay na ito ay nagkaroon ako ng kasagutan. Alam ko, hindi napuputol ang lahat ng mga bagay-bagay na nararanasan natin sa ating buhay. Ganun din sa ating mga pamilya, sa ating mga kapatid, sa ating mga anak, ay nagkakaroon tayo ng suliranin. Pero ito sa abot ng aking makakaya ay nabibigyan ko ng halaga dahil ako'y taos na naglilingkod sa puso ng taos-puso sa ating Panginoon. Ano man ang kahirapan na dumarating sa iyong buhay, ay bibigyan tayo ng malakas na pangangatawan at lakas ng kaisipan, lakas ng spirituality. At ito po ang ating importante sa ating buhay. Ang spiritual na buhay ay ating pagtibayin, ating makakamtan ang lahat ng ating mga pangangailangan. Alam ko, habang tayo'y nabubuhay, hindi nawawala ang mga pagsubok na ito. Pero naririyan ang Panginoon. Dahil ako'y hindi ko na iniintindi ang mga problema, ang mga suliranin, ang mga dagok na dumarating sa aking buhay.
Bagkus ako'y nagiging matatag at nakikiusap sa Panginoon na ako'y bigyan pa ng mahabang buhay upang ang lahat ng ito'y aking magampanan at anuman ang dumating sa aking buhay, ako'y handa kung anuman ang aking kahihinatnan. Ako nga'y may nakausap sa aking mga kapatiran na magaling pa ang mga kapatiran sa pananampalataya dahil tayong lahat, kung tayo'y tapat na maglilingkod, tayo'y magsasama-sama sa ating mahal na Diyos. Marami pong salamat at sa inyo pong lahat, binabati ko kayo ng magandang Merry Christmas and prosperous New Year's. Marami pong salamat. Amen. Salamat po, Sister Shirley. At ako naman po ay may i-share din sa inyo. Ito po yung mabilis lamang. Ang akin pong nakita ay gusto ko po lang i-highlight ito mula kay Santiago verse 1, Santiago 1 verse 1 to 4. Ito po ang sinasabi, mula kay Santiago, alipin ng Diyos at mga Panginoon ng Hesukristo, ipinaabot ko ang pagbati ng 12 hinirang ng Diyos na nasa iba't ibang bansa. Ito po ang tungkol sa pananampalataya at karunungan. Ang nakalagay po dito, mga kapatid, mag-alala kayo kapag kayo dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyong malaman na napapatatag ng ating pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Bilang tao po at naglilingkod sa Diyos, ang ating pong pagsubok ay kaliwat kanan. Sabi ka nga po, pamilya, trabaho, pera, alam niyo po, kalusugan. Pero ang sinasabi po dito, ang mga pagsubok, ang mga struggle sa buhay, ayan po ang nagiging dahilan upang tayo maging matatag. Nag-i-increase po yung faith natin, lalo tayong humahawak sa Panginoon, lalo tayong nananampalataya at humihingi ng tulong sa Kanya. Lahat ng bagay po, gano'n man po ito katindi, lagi naman po itong aalis din sa atin. Tayo lang po ay mag-focus sa Panginoon, atin pong isipin yung mga natutunan natin, mga gabay natin. At darating po ang panahon na ang pagsubok ay bigla na lang aalis. Although meron, pero mararamdaman niyo po sa sarili niyo habang kayo naglilingkod sa Panginoon. Alam niyo kayo may katulong. Alam niyo magaan na dalahin. Hindi po tayo aabot sa napakaseryosong katulad ng ginagawa ng iba na pananakit sa sarili o pag-iisip ng masama sa kapwa. Dahil ang Panginoon po, hindi po niya ibibigay sa atin ng pagsubok kung alam niyang hindi natin kakayanin. At sa lahat po ng pagsubok at sa lahat po ng mga ito man po ay personal, ito man po ay sa pamilya, ito man po ay kahit sa trabaho o saan. Ang akin lang po masasabi mga kapatid, lagi lang po natin tatandaan, mayroon po tayong nag-iisang Diyos, mas malaki po yun sa ating problema at mas malaki pa rin po yun sa mga gumagawa ng problema sa atin. Magdasal po tayo lagi, huwag nating kalimutang magdasal, magpasalamat sa mga pagsubok, magpasalamat sa mga biyaya, at magpasalamat araw-araw sa ating buhay na ipinagkaloob ng Panginoon dahil hindi po lahat ay nagising uli ng umaga. Mga kapatid, binabati ko po kayo ng advance Happy New Year at nawa po ay ang pagpapala ng Panginoon, ang ating magandang pagsasama sa gawain, ang ating charity at ang ating pagmamahalan sa isa't isa at pag-unawa sa ating kapwa ay laging nasa sa ating puso ngayon at magpakailanman. Maraming salamat po sa inyo. Ngayon naman po ay si Sister Joy. Magandang gabi po sa inyo mga kapatid. Magandang hapon po dyan sa UK. Unang-una po sa lahat, gusto ko pong magpasalamat sa Panginoon po sa araw na ito na tayo po ay nagkaharap-harap po ulit. At
Salamat po sa araw na to, sa gawain. At meron na naman po tayong bagong matututunan. Ang i-share ko naman po ay additional lang po doon kay Sister Libay po na ito po ay mula sa Korinto 10:13. Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng ibang tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipahihintulot na kayo'y subukin na higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan ito at ng paraan upang malampasan ito. Totoo po ito, totoo po ito hango sa totoong buhay, lalo na po sa akin personally. Dahil ngayon nga po, lilipas na naman po ang isang taon at hindi po natin namamalayan na nakaraos na naman po tayo sa lahat ng pagsubok. Ngayong taon po, sobrang blessed and sobrang struggle po talaga ang pamilya po namin ngayong 2023. Hindi naman po ako nagsisisi sa mga karanasan at pagsubok po na binigay ng Diyos kasi po ngayon nga po matatapos ang taon, wala kaming karamdaman, masaya ang pamilya, buong pamilya. Kaya nagpapasalamat po talaga ako sa Diyos. Kahit po napakabigat ng binibigay niya, still po talagang pinapatayo niya po ang kaming mas malakas at mas malapit po sa Kanya. At ngayon po, sana sa sunod na taon, mas mapatibay pa po yung faith sa Kanya at tiwala lalo. At nagpapasalamat din po ako sa inyo lahat na nandito po at mga instrumento po para po mas lalo akong matuto at maggabay po sa amin. Salamat po and advance Happy New Year po. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Ngayon naman po ay dadako na tayo sa summary o sa mahalagang bahagi ng salita ng mabuting balita ni Brother Albert. Tayo po ay makinig at ating nawa po isa puso ang kanyang mga sasabihin sa atin. Ninang, wala po kayo sound. Magandang araw po sa inyo mga kapatid. Magandang gabi dyan sa mga kapatid dyan sa Pilipinas. At magandang hapon naman dito sa mga kapatid sa UK. Dalangin ko ng kapayapaan ng Diyos na siya mag-ari sa bawat isa sa atin. Lalo na ngayong sa araw ng bukas ay ibang taon na tayo. Kailangan mas maging iba yung ating paghahanda. At ang paghahanda na higit sa lahat ay hindi yung mga material na bagay, kundi paghahanda ng ating sarili sa pagdating ng Panginoon, sapagkat sabi nga niya, hindi alam natin ang araw ni ang oras ng kanyang pagbabalik. At yun ang pinakamagandang paghahanda na dapat nating gawin. Maganda yung mga sharing ninyo mga kapatid, yung sinabi ni Sister Shirley, ewan kung tama ako doon sa binanggit niyang talata, Isaiah chapter 40 verse 29 ba yun? Na kailangan tayo maging matatag at malakas. At ang kalakasan ng mga Kristiyano ay hindi yung kanyang sariling lakas, kundi yung lakas ng Panginoon. Maganda yung mga sharing at yan ay isang napakagandang paghahanda natin sa darating na taon
At ang kay Sister Libay naman, bilanggit niya yung James chapter 1 verses 1 to 4 na sa halip na tayo malungkot pagka dumarating ang mga pagsubok, pero meron pong dalawang klase ng pagsubok. Isang pagsubok na ginusto ng tao kaya siya nagkaroon ng ganung uri ng problema o pagsubok sa kanyang buhay. Pero meron naman pagsubok na kaya ka nagdaranas ng sakit, ng paghihirap, ay dahil sa iyong pagsunod sa kalooban ng Diyos. Dalawa po ang klase ng pagsubok. May pagsubok na kuminsan hindi mo mayaalis kaya maraming galit dahil sa ating pag-uugali na dapat nating baguhin at itama sa salita ng Diyos. Meron namang pagsubok na dahil sa kagustuhan mong makasunod sa kalooban ng Diyos, sa kagustuhan mo na makaakay ng mga kaluluwa, ay nakakaranas ka ng mga pagsubok sa iyong buhay. May dalawa pong klase nga ang pagsubok. Basahin natin ang aklat ng 1 Peter chapter 3 verse 17. Ito po sinasabi. 1 Peter chapter 3 verse 17. Pakibasa mo, Kobe. For it is better to suffer doing good, if that should be God's will, than for doing evil. So, mas mabuti raw ang magtiis ka o mag-suffer ka dahil sa paggawa ng mabuti. Ano ba ang mabuti na binabanggit dito? Na doon dapat mag-suffer ang mga Kristiyano. What is good? Ano ba yung good dito? Kasi sa tao naman meron ding good eh. Pero yung good na binabanggit dito, ito yung good na nakakalugod sa Diyos kung ikay magsasuffer. Kagaya na nasabi ko, meron ding dalawang klase ng good. Maaring good sa tao, hindi naman good sa Diyos. Pero ituturo ko sa inyo mga kapatid kung ano yung good na makakapagpaligaya sa Diyos. The goodness that will make God happy. Ay ano ba yung good na yon? Na kapag tayo inagsuffer doon, sinunod natin yon, ginawa natin yon, ay better. For it is better to suffer for doing good. What is good? Ano ba yung good? In a biblical sense, my dear brothers and sisters, ang good na sinasabi rito, yung pagsunod mo sa kalooban ng Diyos. Basahin natin sa aklat ng Romans chapter 7 verse 12. Romans chapter 7 verse 12. Ang sabi po rito, pakibasa mo, Kobe. So the law is holy, and the commandment is holy and righteous and good. So, ang good po palang binabanggit doon na dapat tayong doon mag-suffer o magtiis o tumanggap ng mga batikos ay yung suffering na dahil sa iyong paggawa ng mabuti ng ayon sa kalooban ng Diyos. Halimbawa, ikaw ay dating naglalasing. Yung iyong mga kasama sa paglalasing nangagalit sa iyo dahil tumigil ka ng paglalasing. Oh, you are suffering for good because you are following the commandments of God not to get drunk, na huwag kang maglasing kasi bawal nga sa Diyos yun eh. Halimbawa, ikaw ay nagsasuffer dahil ikaw ay dating adik, ay pinipilit mo na talagang masunod ang kalooban ng Diyos. Malaking paghihirap po yun eh sa mga adik. Yung tumigil sa paggamit ng droga, napakabigat po yun. Pero kung ikaw ay
gagawin mo yan dahil sa pagsunod sa kalooban ng Diyos sapagkat sinisira mong ang templo ng Diyos, which is your body, ay talagang may suffering. Pero yan nga po ang sinasabi ni Sister Shirley na pag dumating ang pagsubok, kumapit ka sa Diyos, manalangin ka kasi hindi mo kaya na mag-isa. Yan po yung goodness na itinuturo na better to suffer. Ano yun? Yung 1 Peter chapter 3 verse 17 uli, Kobe. 1 Peter chapter 3 verse 17. Yan nga po ang sinasabi rito. For it is better to suffer for doing good. At alam na ninyo yung good, yung commandments ng Diyos, yung kanyang mga turo, yung kanyang mga kautusan. If that should be God's will, ayun, meron po kasing good sa iyo pero hindi naman good sa Diyos. If that should be God's will, so yung pagsunod sa Diyos na mabuti, yun po yung kalugod-lugod sa Kanya. Done for doing evil. Yung doing evil po naman ay opposite naman yun ng good na itinuturo ng Panginoon. Nagsasuffer ka, nahihirapan ang katawan mo kasi sobra ka na sa droga. Nagsasuffer ka dahil ikaw ay sobrang lasing na, nagkasakit ka dahil sa kaiinom. So you are suffering for doing evil. Pero ang turo ng Biblia, for it is better to suffer for doing good. Yung mabuti po ang piliin natin. Kahit na tayo mag-suffer doon, gusto mong maligtas yung iyong kapwa. Ikaw ay nasa sa labas. Maraming mga balakid pagka ikaw ay mag-aanyaya sa labas. Gusto mong maligtas kasi ang turo ng Diyos ang sino mang maghangad na magligtas lang ng kanyang sarili ay mawawalan nito. Pero ang magligtas ng kanyang kapwa, ang siyang magkakamit ng buhay na walang hanggan. So talagang turo niya na lalabas ka. At sa paglabas mo, sa paggawa ng mabuti, sa pagsunod mo dahil gusto mong ma-evangelize yung nakapaligid sa iyo, ay makakaranas ka ng suffering talaga dyan. Na andyan yung paratangan ka, na minimislead mo yung tao, na andyan na pagsaraduhan ka ng pinto dahil ayaw nilang makinig na salita ng Diyos. Na andyan yung paratangan ka na nasisiraan ka na ng ulo dahil ikaw ay puro na lang salita ng Diyos. Maraming mga pagsubok ang makakasalamuhan natin sa labas. For doing good. For doing good. Ang hangad mo lamang ikaligtasan ng kaluluwa, pero maraming mga batikos. In and out ng gawain, maraming hadlang. Lalo na pagka ang hinangad mo'y maligtas ang iyong kapwa na hindi pa nakakarinig ng salita ng Diyos. Pero salamat sa Diyos dahil sa gawain ito, gusto ko'y magkaisa tayo ng isip, magkaisa ng puso, magkaisa ng damdamin, kung paano natin maaakay ang mga taong nasa sa labas. Always remember, kung ibabatay natin sa Biblia, ang ating Panginoong Hesukristo ay 30 anyos na magsimulang mangaral. At the age of 33, ipinako po siya sa krus at namatay. After that, yung kanyang mga apostol, yung kanyang 11 apostol ay binigyan niya ng utos. Magsihayo kayo sa sanlibutan at basahin nga natin po yan sa aklat ng Mateo 28, versikulo 19 hanggang 20. Mateo, kapitulo chapter 28, versikulo 19, 20 hasta 20. Nakibasa mo, Kobe. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, 20. teaching them to observe all that I have commanded you,
and behold, I am with you always to the end of the age. So makikita po natin dito na ang niutos after 3 years of teaching to the 11 apostle, kasi yung pa-12 nga po, ito si Judas Iscariote, ay nagpakamatay po si Judas Iscariote pagkatapos na ipagkanulo niya ang ating Panginoon Jesucristo. Kaya yung 11 apostol ay inatasan ng ating Panginoon Jesucristo na humayo kayo sa sanlibutan. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Teaching them to observe, turuan silang sumunod sa lahat ng aking mga ipinag-utos sa inyo. And behold, I am with you always to the end of the age. So anong tinanggap na utos ng mga apostoles after 3 years of following to our Lord Jesus Christ? Kasi 3 years silang tinuruan ng ating Panginoon Jesucristo. 3 years. Kaya nga lang, pagkakaiba ng pagtuturo ng Panginoon Jesucristo, very powerful talaga dahil siya ay talagang anak ng Diyos at isa pa, araw-araw niyang kasama ang kanyang mga apostoles within 3 years. Kaya every day, every hour ay natuturuan niya ang kanyang mga apostoles. Maging sa gitna ng mga bagyo, maging sa gitna ng mga pagsubok, sa gitna ng maraming mga pagsubok na nadaanan sa loob ng 3 taon, nakita nila na ang pagtuturo ng ating Panginoon Jesucristo, naranasan nila sa lahat ng anggulo ng kanilang buhay. But after 3 years, binigyan sila ng utos, go therefore. Sa verse 19 nga ulit, go therefore and make disciples of all nations. After 3 years po yan. Baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Ang unang ipinatuturo pala ng mga apostol, yung pagbabautismo sa mga naturuan, sa mga gagawing tunay na miyembro ng Kristyanismo noong panahong yun. So, ang isang palatandaan ng tunay na pagiging miyembro yung bautismo, my dear brothers and sisters. That is the first commandments of our Lord Jesus Christ to His disciples nang siya ay pabalik na sa Ama. So, wala po ang utos ng bautismo sa 10 Commandments. Kaya yung 10 Commandments po ay sa panahong Kristiyano, hindi lamang 10, napakarami ng utos sa panahong Kristiyano. Yung 10 Commandments po, ibinigay po yan doon sa kay Moises ng Diyos sa kanya. Pero sa panahong Kristiyano, may utos na ng pagbabautismo, which is not commandments during the time of Moses. So, ito po yung utos na ibinigay pagkaraan ng 6 na taong pag-aaral na kasama ang ating Panginoong Jesucristo. How many years na tayo, my dear brothers and sisters? Nagsimula tayo na makinig ng salita ng Diyos 2016. Ngayon ay 2023. So, maaaring 7 taon na ba yun? O magto-24 na pala ngayon. So, 2024 na pala bukas. So, marami na tayong natutunan, my dear brothers and sisters. Pwede kaya natin ikapit na sundin ang utos na ito ng Diyos? Go therefore and make disciples of all nations. Siguro meron na tayong maisishare sa labas. Baptizing them in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit.
and 20, teaching them to observe all that I have commanded you. Marami na po tayong natutunan sa salita ng Diyos. Siguro maganda i-relay naman natin sa iba. Kahit na hindi talaga nakasulat sa Biblia inyong dalahin. Yung idea na nakuha ninyo sa mga verses ng salita ng Diyos, kung hindi man ninyo maipakita ang verse, ay magandang panghikayat sa kapwa, my dear brothers and sisters. Kasi we are almost 7 years na nagsishare ng salita ng Diyos. Kailangan gamitin natin yung ating mga natutunan. At yun ay ipinabahala ng Panginoon Jesucristo sa kanyang mga apostoles. Hindi naman siya kumuha ng napakaraming apostoles, my dear brothers and sisters, noong kanyang kapanahunan para turuan yung 1,000. Although kaya naman ng Panginoon yun. Kahit na ganong karaming apostoles, kaya niyang turuan. Kasi Diyos siya eh. Pero ang kanyang pinili 12 na kasama niya araw-araw para may impact yung turo. Kasi ang mga apostoles na kanyang tinuruan, hindi nagtuturo nang hindi niya iniutos. Yan po lagi nating tatandaan. Pag hindi iniutos ng Panginoon, hindi niya itinuturo. Kaya marami po kasing mga katuruan ngayon, hindi naman nakasulat sa Biblia. Kaya tayo po, ang mga apostoles, hindi po nagtuturo ng hindi itinuro ng ating Panginoon Jesucristo. Basahin po natin sa aklat ng 1 Corinthians chapter 14, verse 37. 1 Corinthians chapter 14, verse 37. Pakibasa mo ako. If anyone thinks that he is a prophet or spiritual, he should acknowledge that the things I am writing to you are a command of the Lord. So, talaga pong ang isinusulat lang ng mga apostoles ay yung mga utos ng Panginoon. Kaya yung ating pong pinag-aaralan, utos po lahat yun ng Panginoon Jesucristo eh. Kasi nakasulat po. Ay paano po naman yung ating kinagisnan na hindi mga nakasulat? Ay hindi po utos yun ng Panginoon. Marami po tayong kinalakhan na mga pinaggagawa natin at pinaniwalaan natin simula sa ating pagkabata na hindi naman talaga iniutos ng Panginoon. Bakit ko nasabing hindi iniutos? Sapagkat hindi po isinulat ng mga apostoles. Kapag hindi po isinulat, hindi yun utos kasi ang sinusulat lamang po nila ay yung utos ng Panginoon. Kaya malinaw po yun. Yan po ay sulat ni San Pablo sa mga taga-Corinto. Tingnan po naman natin ang sulat ni San Juan. Kung ito po ay katulad niyan. Basahin natin sa aklat ng 1 John chapter 1 verse 1 to 4. Pakibasa mo, Cory. That which was from the beginning, which we have heard, which we have seen with our eyes, which we looked upon and have touched with our hands, concerning the word of life. The life was made manifest, and we have seen it, and testified to it, and proclaimed to you eternal life, which was with the Father, and was made manifest to us. That which we have seen and heard, we proclaim also to you, so that you too may have fellowship with us. And indeed, our fellowship is with the Father and with His Son, Jesus Christ. And we are writing these things so that our joy may be complete. So, yan po ay sulat ni San Juan. Uulitin ko po uli sa verse 1. Na talagang gusto ko lang patunayan sa inyo
ng ating pag-aaral ng salita ng Diyos ay niloloob ng Diyos na maging totoo sapagkat hindi po ako nagtuturo ng hindi nakasulat. Ang sabi po rito, that which was from the beginning, which we have heard. Kasi kasama nga po yung mga apostoles, si San Juan, kasama po yan sa 12 apostoles na kasama ng Panginoon Jesucristo. Kaya sigurado narinig niya. Which we have seen. Ay talaga pong makikita niya kasi kasama niya si Jesus. Which we have seen with our eyes. Which we spoke, which we look upon and have touched with our hand. Ay talaga nakita nila at nahihipo nila ang Panginoon Jesucristo concerning the word of life. Verse 2. The life was made manifest, and we have seen it, and testify to it, and proclaim to you the eternal life, which was with the Father, and was made manifest to us. Ayun talaga muling pagkabuhay ng Panginoon Jesucristo, nakita ni San Juan yun ng 11 apostoles after the death of our Lord Jesus Christ sa katawan. Sa verse 3, that which we have seen and heard, we proclaim. Kung ano yung kanilang nakita, kung ano kanilang narinig, yun lamang po yung kanilang itinuturo. That which we have seen and heard, we proclaim also to you, so that you too may have fellowship with us. And indeed, our fellowship is with the Father and with His Son, Jesus Christ. So yung dahil nga sa kung ano yung kaniyang narinig, kung ano ang kanyang nakita, kung ano ang kanyang natutunan, yun ang kanyang itinuturo lamang. Kaya naman meron siyang fellowship with the Father and with His Son, Jesus Christ. Kung gusto natin na talaga magkaroon tayo ng ugnayan sa Ama at sa Anak, stick to what is written in the Bible. Huwag nating dadagdagan, wag nating babawasan. Mag-stick lang tayo kung ano ang sinasabi ng Biblia at tayo'y magkakaroon ng ugnayan. Ang salita po ng Diyos yung ating ugnayan sa Ama at sa Anak. Kapag tayo po ay nag-stick sa salita ng Diyos, sa aral ng ating Panginoon Jesucristo, nagkakaroon tayo ng ugnayan. Ito po yung bridge na nag-connect sa atin sa Diyos, yung kanyang mga salita. Nagkakaroon tayo ng connection with the Father and with His Son, Jesus Christ. Sa verse 4, and we are writing these things. Okay, tanong nyo, isinulat nila kung ano yung kanilang narinig, nakita, nahipo, natouch ng kanilang mga kamay. And we are writing these things so that our joy might be complete. Napakasarap po na maglingkod sa Diyos kapag ang salita niya ang ating daladala. Walang makakaagaw ng kagalakang iyan na nararamdaman ng isang taong ang dinadala ay ang salita ng Diyos. Kompleto ang kagalakang dala ng Diyos. Naandyan ang kagalingan, na lahat na ng mga blessing at pagpapala ay naandyan, mga kapatid. At yan ang dahilan kung bakit ko kayo hinihikaya. And we are writing these things so that our joy, your joy, my joy, everybody's joy might be complete. In what way? By proclaiming the word of God. Stick only to what is written in the Bible. 1 Corinthians chapter 4 verse 6, ito po sinasabi. 1 Corinthians chapter 4 verse 6. Pakibasa mo, Kobe. I have applied all these things to myself and Apollos for your benefit, brothers, that you may learn by us not to go beyond what is written, that none of you may be puffed up in favor of one against another. So, iyon po ang ibig ko sabihin na talagang maraming talata sa Biblia
na nagsasabing we have to stick to what is written. I have applied all these things to myself and Apollos for your benefit, brothers, that you may learn by us not to go beyond. Ay, alam po naman ninyo sa atin sa Pilipinas, magagaling sa English sa mga Pilipino, that you may learn by us not to go beyond. Wag hihigit. Not to go beyond what is written, that none of you may be puffed up in favor of one against another. Kaya po tayo nagkakaroon ng mga basa-basangal na idea at katwiran, hindi tayo nag-i-stick sa kung ano nakasulat. Pero kung tayo po ay magkakaisa ng paniniwala sa So yan mga kapatid, bakit ko binibigyan ng pagkakataong basahin sa inyo mga bagay na ito? Para ipaliwanag sa inyo na hindi po tayo nagsasayang ng panahon every Sunday, lalo na po sa darating na 2024 na ito. Huwag idalangin po natin na walang masayang na sandali sa atin tuwing araw ng linggo sa ating pagbabahagi ng mga salita ng Diyos. Kasi mahalaga po yun, mga kapatid. Ngayon, bakit dumako tayo rito sa mga bagay na ito? Gusto ko lang patunayan sa inyo na may dalawang klase nga ng suffering ang tao dahil yan ang naging tumimo sa puso ko dahil narinig ko sa mga minamahal kong kapatid yung tungkol sa mga pagsubok. Kaya ibabalik ko uli sa inyo sa 1 Peter 3:17. Babalik ko uli yun. 1 Peter 3:17. Pakibasa mo uli, Kobe. For it is better to suffer for doing good, if that should be God's will, than for doing evil. So, napakalinaw po yan. Alam na ninyo kung ano yung good. Maaring good sa inyo, pero baka naman hindi good sa Diyos. Ang ating pong better of sacrifice should be in accordance to the goodness of the commandments of God. Yun po ang tamang suffering. So, for the benefit of those who are listening in Africa, it should be our choice of doing good. And what is good? That is the commandments of God, the righteousness of God, the teaching of our Lord Jesus Christ. All of those things that I mentioned are good according to the Bible. And that is good in the sight of God. And it is better to practice that goodness even if it result for suffering o anumang bagay na masakit na nagaganap sa ating buhay. Kaysa sa mag-suffer sa paggawa ng masama. So, dalawang klase po yun, no? Ngayon, idako naman natin sa 1 Peter chapter 2, verse 20. Ano naman ang sinasabi rito? 1 Peter chapter 2, verse 20. Pakilagay mo nga, Kobe. For what credit is it if, when you sin and are beaten for it, you endure? But if when you do good and suffer for it, you endure, this is a gracious thing in the sight of God. So it is very clear. Pinaliwanag na ng verse na ito, yung chapter 3 verse 17, ito ngayon ang paliwanag. For what credit is it if when you sin and are beaten for it, you endure? Ay ano nga namang halaga
lang ikaw ay magtiis dahil sa iyong masasamang pag-uugali, dahil sa masasamang pagsasalita, ay maraming mga tao nagagalit sa iyo. Anong credit nun? Anong credit noon na nagalit sa iyo mga tao dahil nagnakaw ka? Anong credit noon na may mga nasirang pamilya dahil nangalunya ka? What is the credit? Pag ikaw ngayon ay galit sa iyo ang iyong sambahayan dahil sa ginawa mong katarantaduhan, anong credit noon? Ha? Nagalit sa iyo mga kapitbahay, sa iyo mga ginagawang masama. Anong credit noon? Nagtitiis ka. May pagtitiis yun. Pero walang credit yun. Yun ay walang halaga dahil gumawa ka ng masama. But if when you do good and suffer, alam na ninyo yung good dito, yung pagsunod mo sa kalooban ng Diyos, and suffer for it, you endure, nagtitiis ka, nagsasuffer ka, dahil sa ikaw ay gumagawa ng mabuti sa iyong kapwa, sumusunod ka sa kalooban ng Diyos, lumalayo ka sa mga masasamang kasama, dahil alam po ninyo, pagka nakabarkada mo, masamang ugali, nasisira po ang buong grupo. Kaya dapat po magkaisa tayo ng kalooban. Kagaya nga na narinig ko, palawakin yung ating pangunawa sapagkat hindi po lahat ay kagaya ng ating pananampalataya. Hindi po lahat ay kasing lago ng ating pananampalataya. Dapat po pagtiisan, unawain sila. Isa pong bagay na turo iyan ng Biblia rin, yung pagtiisan, yung mga gumagawa, yung mga taong hindi pa malago sa pananampalataya. Kaya alam po ninyo mga kapatid, napakaraming bagay na dapat nating matutunan. But if when you do good and suffer for it you endure, this is a gracious thing in the sight of God. So, padala ng pera sa iyong ina. Ha? Maganda yung layunin mo. Ay siyempre yung mga kapatid mo, mahal din ang iyong ina. Ay nagamit yung pera. Nagamit yung pera. Ay di siyempre, masama ang loob mo kasi dapat sa iyong ina. Ay ito naman mga ina, may damdamin din sa anak. Ay kaligayahan ng ina na ibigay yung ganang kanya, na bigay sa kanya. Ay masakit naman doon sa nagpapadala. Dahil kailangan din ng ina. Ay kung minsan napakahirap, maaari sabihin natin na tayo gumagawa na nga ng mabuti, bakit tayo nakakaranas pa ng mga ganito na pagsubok. Pero yung endurance mo ay maganda yun. This is a gracious thing in the sight of God. Hindi natin dapat na ikasamang lubhan ng ating damdamin yung mga bagay na yon, sapagkat kung palalawakin natin ang ating isipan at ikaw ang tumayo sa katayuan ng iyong ina, ay baka ganun din ang iyong gawain. Bakit? Ay ang ina ay talagang walang limit ang kanyang damdamin at pagmamahal sa kanyang mga anak. Kung minsan nga, pag ang isang anak ay makulit at kung minsan ay hindi mabait, ay lalo pang ang dinadagdagan ng magulang ang kanyang pagmamahal doon. Kaya kung tayo bilang mga Kristiyano ay palalawakin natin ang isipan, siguro higit nating maiintindihan sila. So my dear brothers and sisters, ganyan, meron tayong mga pagtitiis na naranasan sa daigdig na ito. At maganda yung ating mga pagtitiis, mga kapatid, dahil pagtitiis na merong credit sa paningin ng Diyos. Merong credit yun. Kaya dapat tayong magpasalamat sa Panginoon dahil tayo ay
binigyan ng Panginoon ng ganitong gawain upang mabuksan yung ating mga isipan. At kagaya na nasabi ko, paghahanda yan sa darating na panahon. Ang ating pag-aaral, my dear brothers and sisters, ay dapat po ay kung ano lang yung katuruan ng Panginoon at nakasulat, yun lamang ang ating ituturo. Kaya hindi po ako nakikita ninyo yung mga dating practice natin, kagaya ko, hindi na ninyo nakikita sa akin. Yung mga natutunan natin nung unang panahon na hindi naman nakasulat, hindi ninyo nakikita sa akin. Kasi ayaw po ng Diyos na magturo ng hihigit sa nakasulat. Yun po. Kung bagaman may nagsasabi na yung ginagawa ng simbahan nila ay karugtong ng Biblia, hindi po yun. Ang Biblia po ay kumpleto sa kanyang katuruan. Wala na po tayong dapat na bawasin, wala na tayo idagdag, dahil kumpleto po yan. Basahin po natin sa aklat ng 2 Timothy chapter 3 verse 17. Ito po sinasabi. 2 Timothy chapter 3 verse 17. that that the man of God may be complete, equipped for every good work. Itaas natin, Kobe, sa 16. All scripture is breathed out by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness, 17, tuloy mo. that the man of God may be complete, equipped for every good work. At sabi po rito, that the man of God may be complete. Ay di ibig sabihin, kumpleto pala yung all scripture is breathed out by God and profitable for teaching, for rebuke, etc., etc. That the man of God may be complete, equipped for every good work. So yung po palang Biblia na in-inspire ng banal na Espiritu ay kumpleto para ikaw ay bumait, para ikaw ay tumino, para mabagong iyong masamang pag-uugali, para mabagong iyong masamang pagsasalita, para mabagong iyong way of life. Kompleto, that the man of God may be complete, equipped for every good work. So wala ka na palang hahanap-hanapin pa. Bakit sabi ng iba, kulang daw ang Biblia? Kailangan pa raw na ikaw ay kailangan pa na kung ano-ano pang mga gagawin. Marami nga po mga dagdag pa sa Biblia mga idinagdag na pinaggagawa natin na hindi naman talaga nakasulat. Dagdag na pinagbabawal nga po yun ng Biblia. Yun ang kung tawagin ng Biblia ay mga maling aral na yun. Basahin natin sa aklat ng 1 Timothy chapter 6 verse 3. Ito po sinasabi. If anyone teaches a different doctrine and does not agree with the sound words of our Lord Jesus Christ and the teaching that accords with godliness, he is puffed up with conceit and understands nothing. He has an unhealthy craving for controversy, for quarrels about words, which produce envy, dissension, slander, evil suspicions. So yun, sa verse 3, balik mo nga, Kobe. If anyone teaches a different doctrine and does not agree with the sound words of our Lord Jesus Christ and the teaching that accord with godliness. Meron po kasi mga tao nagtuturo ng ibang aral at hindi naman kumokontra naman sa turo ng mga salita ng ating Panginoon Jesucristo. Marami pong ganyan sa kapanahunan ngayon. Maraming mga inimbento na aral ngayon. Ang daming mga aral na nakikita kang imbento, lumundag ng 7. Wala naman sa Biblia yon.
ibukas ang payong ng pambaligtad. Wala naman sa Biblia yun. Napakaraming at yung kinalakihan natin na tradisyon sa dati nating relihiyon, marami hindi nakasulat. Marami pong hindi nakasulat. Kagaya na lang noong 3 haring mago. Hindi naman pala nakasulat sa Biblia yung 3 hari. Ang nakasulat pala naman doon ay wise men, mga pantas na tao. Walang bilang na 3 wise men, hindi po naman 3. Wise men ang nakasulat po roon. Ay, teka, basahin na nga natin sa aklat ng Lucas nga ba yun? Lucas chapter 2. No, Matthew chapter 2. At sabi po rito, Matthew chapter 2 verse 1 and 2 hanggang 3 siguro. Now after Jesus was born in Bethlehem of Judea, in the days of Herod the king, behold, wise men from the east came to Jerusalem, saying, Where is he who has been born King of the Jews? For we saw his star when it rose, and have come to worship him. Yan po mga kapatid, balik mo ulit doon sa 2. Now, after Jesus was born in Bethlehem of Judea in the days of Herod the king, behold, wise men. Wise men. Wala po nakalagay diyang 3 wise men. Pag sinabing wise men, plural, maaring 2, maaring 3, maaring 4. Pero wala po nakasulat na 3 wise men. O wala rin nakasulat yan na 3 kings. Hindi po king. Wala po nakasulat ditong 3 kings. Walang 3 wise men. Ang nakasulat po rito, wise men laang. Walang bilang. Ay tayo pinaniwala na napakahabang panahon na may 3 hari. Mayroong bilang, mayroong 3 wise men. Pero sa Biblia po, wala po nakalagay na 3. Ang nakalagay lang po rito, wise men. Maaring 2, maaring 3, maaring 4. Wise men from the east came to Jerusalem. So pinapaniwala tayo sa imbentong aral na mali kung ibabatay sa banal na kasulatan. At kung ang 3 hari ang dumalaw doon sa ating Panginoon Jesucristo, sigurado paligid ng kural ng baka na yon na pinagsilangan sa Panginoon Jesucristo ay puno ng mga sundalo yun. Kasi hindi papayag ang kaharian ng 3 hari na hindi samahan ng kanilang hari. Kaya sigurado maraming alalayo kung 3 hari yon. Pero tatatlo lang ang naglakbay po hindi natin masabing 3 kung ilan sila Wise men lang ang nakalagay po rito. Ay siguro po mas matalino na sundin natin kung ano lang ang nakasulat. Huwag po natin dagdagan. At itong ating panghawakan paniwalaan, wise men from the east. Yan po ang katotohanan na nakalagay sa Biblia. Bakit ko binabanggit ito, my dear brothers and sisters? Kasi gusto kong ihambing sa nagaganap sa kasalukuyan na ating pinapractice na hindi naman nakasulat sa banal na kasulatan. At paano naman magaganap na ang mga pastol ay nasa sa parang ng panahon ng Disyembre ay napakalamig ng panahong yun. So, wala pong nakatala na talagang eksaktong araw ng pagsilang ng ating Panginoon Jesucristo. Kahit di naman sa panahong sa relihiyong Katoliko, hindi rin po naman binabanggit. Kumbaga man
meron silang itinakdang 25, pero yun po ay kanilang kinathang petsa ng araw na yan. Pero kung ang babatayan po yung Biblia, ang mga pastol hindi po maaaring nasa parang sa ganung panahon. At ang sabsaban na sinilangan ng ating Panginoon Jesucristo ay empty. Wala pong mga hayop doon. Kasi nasa parang. Kung nasa parang, sigurado medyo tag-araw yun. Kasi sila'y natutulog doon sa parang yung mga pastol. Kung babasahin po natin ang tuloy-tuloy ito. Kung babasahin po natin doon sa Luke chapter 2, verse 10, from verse 8. Luke chapter 2 from verse 8 and the following. And in the same region there were shepherds out in the field, keeping watch over their flock by night. And an angel of the Lord appeared to them, and the glory of the Lord shone around them, and they were filled with great fear. And the angel said to them, Fear not, for behold, I bring you good news of great joy that will be for all the people. For unto you is born this day in the city of David a Savior, who is Christ the Lord. So, yan po ang istorya. Sa verse 8, pakilagay mo nga uli. 8. And in the same region, there were shepherds out in the field. So, nasa labas po yung mga pastol at pati yung mga tupa, keeping watch over their flock by night. So, ito po, maaaring medyo tag-araw ito naganap. Kasi kung panahon pong yun, malamig yun. At saka yung pinagsilangan sa Panginoon Jesucristo ay wala pong mga hayop doon kasi hindi maaaring ipanganak ang Panginoon Jesucristo kung panahon ng taglamig dahil sigurado nandun yung mga hayop sa sabsaban. Yung sabsaban po yun yung pakainan Yun, kumbaga sa hayop yun ang pakakanan. Doon inilalagay ang pagkain. Ay doon inilagay ang ating Panginoon Jesucristo. Kung nandun yung mga hayop, ay hindi po mailalagay yun. Kaya sa pag-aaral po natin, maaaring nasa labas lahat yung mga hayop at binabantayan sila ng mga pastol. Kaya doon naganap yung first Noel o yung magandang balita, yung mabuting balita ng pagsilang ng ating Panginoon Jesucristo. So sa ating pong kaunting pag-iisip tungkol sa mga bersikulong ito at sa panghawak po sa kung ano nakasulat, magkakaroon po tayo ng kaliwanagan ng ating isipan na malaong panahon pala yung ating mga ginagawa ay hindi pala ayon sa kung ano nakasulat. Kung ating pagpapalakaran ng pag-iisip ang mga nakasulat na ito sa Biblia. Gayunpaman, naandiyan pa rin ang magandang balita ng Panginoon na anumang araw at anumang panahon sumilang ang ating Panginoon Jesucristo, ang mabuting balita ay sumilang siya para sa bawat isa sa atin. Wala pong nakatalang araw ni ang oras at panahon ng pagsilang niya. Mari yung panahon, tag-araw yun. Yung season, maring tag-araw kasi hindi makakapagpastol kung panahon ng winter. So yan po yung senaryo ng pagsilang ng ating Panginoon Jesucristo. Akin lang binibigyan kayo ng kaunting idea tungkol sa mga bagay na ito. Wala pong 3 kings na binanggit dito. Wala pong 3 wise men. Kundi nakalagay po lamang wise men. Maaring 2, maaring 3, maaring 4. Pero wala pong binabanggit na 3 kings at 3 wise men. Wala po yun. So kung ating pong susundin ang Biblia, yun lang ang ating panghahawakan na detalyeng ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Na ito'y mga pantas na galing sa silangan.
So bakit ko ipinaliliwanag sa inyo ang bagay na ito, mga kapatid? Upang ang bawat isa sa atin ay mag-isip din at makita natin na kuminsan maraming mga nagaganap sa ating buhay na maraming mga imbento na ating kinagisnan sa ating mga relihiyon na ating kinaaaniban. At yan po ay bunga ng mga, maaari sabihin natin, mga false prophet na hula ng Panginoon Jesucristo, na sila ay mangangaral ng ayon sa panlasa lang ng mga nakikinig. Marami po ngayon na ganyan eh. Basahin natin sa aklat ng 1 Peter chapter 2 from verse 1 and 2. 1 Peter chapter 2 verses 1 and 2. No. 2 Peter. 2 Peter chapter 2 verses 1 and 2. But false prophets also arose among the people, just as there will be false teachers among you, who will secretly bring in destructive heresies, even denying the master who bought them, bringing upon themselves swift destruction. And many will follow their sensuality, and because of them, the way of truth will be blasphemed. So, yan po nagaganap sa atin ngayon. Kaya kung minsan yung mga tao takot ng umanib sa mga relihiyon ngayon, sa mga pananampalataya dahil nadala na sa mga turo at aral ng mga false prophet. Ay, iba naman naging panatiko na rin. Kahit alam nilang mali yung mga itinuturo, ay parang pakisama na nila yon. Hindi mo na rin sila mapuknat doon dahil sila ay nahirati na sa mga aral na gayon. Mga katang-isip na aral na lumundag ka ng 3 ay pagpapalain ka. Hindi na sila makaalis doon dahil baka hindi sila lumundag ay hindi na sila pagpalain. Kaya mahirap po yun. But false prophet also arose among the people, just as there will be false teacher among you, who will secretly bring in destructive heresies. Yung mga katang-isip na aral, yun na nga, kasama na rin yung lumundag ka. At ikaw ay pagpapalain, itaas mo yung bag mo kahit bigat na, nangangatal na. Kailangan hanggang matapos ang panalangin ay nakataas. Hindi na po kailangan natin gawin yun. Alam ng Diyos yung ating pangangailangan ayon sa Biblia. Yeah? Destructive heresies, even denying the master who bought them, bringing upon themselves with swift destruction. Hindi na po natin kailangan gawin ang mga bagay na yan. Ano dapat natin gawin? Para tayo pagpalain. Para tayo ay bigyan ng katakot-takot na pagpapala at pagalingin ka sa iyong karamdaman. Ito ang turo sa 6:33 ng Mateo. 6:33 ng Matthew. Matthew chapter 6 verse 33. Pakalagay mo. But seek first the kingdom of God and his righteousness, and all these things will be added to you. So, yan po. But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added to you. Ay ano ba yung idaragdag na ito pag hinanap mo ang kanyang kaharian? Natalakay na naman natin nung nakaraan yung kaharian ng Diyos at yung righteousness, yung kanyang aral, yung kanyang mga commandments na mabuti, yan po righteousness. Ay ano ba yung idadagdag? Itaas natin sa 25, verse 25. Therefore, I tell you, do not be anxious about your life, what you will drink, nor about your body, what you will eat or what you will drink, nor about your body, what you will put on. Is not life more than food, and the body more than clothing? Look at the birds of the air. They neither sow nor reap nor gather into barns, and yet your heavenly Father feeds them.
Are they not of more value than they? And which of you, by being anxious, can add a single hour to his span of life? And why are you anxious about clothing? Consider the lilies of the field, how they grow. They neither toil nor spin. Yet I tell you, even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these. But if God so clothes the grass of the field, which today is alive and tomorrow is thrown into the oven, will he not much more clothe you, O you of little faith? Therefore do not be anxious, saying, What shall we eat, or what shall we drink, or what shall we wear? For the Gentiles seek after all these things, and your heavenly Father knows that you need them all. So, ang linaw po niyan, mga kapatid. Hindi ka na kailangan magtaas-taas ng kung ano-ano. Sundin mo ang kanyang mga kautusan. Yung kanyang kingdom, seek first His kingdom and righteousness, and all these things will be added on to you. Dahil po sa salitang iyan ng ating Panginoon Jesucristo, basahin natin ang paniniwala ng mga apostol dahil narinig nila ito. Ano ang sabi ni St. Paul sa kanyang sulat sa aklat ng Epeso, Ephesians chapter 3 verse 20 and 21? Now to him who is able to do far more abundantly than all that we ask or think, according to the power at work within us. To him be glory in the church and in Christ Jesus throughout all generations, forever and ever. Amen. Tingnan po niyo sa 20, verse 20. Now to him who is able to do far more abundantly than all that we ask or think, according to the power at work within us. So napakaganda po niyan, napakalinaw na niyan mga kapatid. Ang ating pagsumikapan ay masunod kung ano ang kanya pinag-uutos sa atin, ang kanyang banal na kalooban. Alam ng Diyos yung ating pangangailangan. Alam ng Diyos na gusto mong gumaling sa iyong karamdaman. Alam ng Diyos na kailangan mong pagkain, ang inumin, ang pananamit. Itong lahat ay mga maliliit na bagay. Gasino na yan sa Diyos na gumawa ng langit at lupa. Kung nagawa nga ng Diyos sa mga planeta at ang araw na hindi kayang puntahan ng tao sapagkat masusunog ka sa araw. Kung nagawa niyang napakalalaking himalang ito sa kalawakan, gaano na yung ating kakainin lamang na hindi niya maibigay? O napakaliit naman ang ating pananampalataya sa Kanya. Mga kapatid, dapat ang ating pananampalataya nakabatay sa ginawa niya langit at lupa. Hindi kayang gawain ng taong gumawa ng langit, gumawa ng lupa. Yung tinatapakan natin lupa, sinong tao makakagawa niyan? Yung buwan, yung mga planetang yan na nakabitin sa kalawakan, sino makakagawa niyan? Pero ginawa iyan lahat ng Diyos at hindi naging imposible sa Diyos. Gaano pa kaya yung karamdaman nating napakaliit na bagay sa Kanya? Ha? Pag sinabi ng Diyos, ginagawa niya. Katunayan sa Kanyang salita ay ginawa niya lahat ng bagay. At walang bagay na umiral na hindi ginawa ng Panginoon. Tayong lahat ay ginawa niya. Yung ating katawan, alam niya ang bilang ng ating mga buhok. Na ang ibig sabihin, in and out ng ating pagkatao ay kilalang kilala at alam na alam ng Diyos. Dahil diyan, ang hinihingi lang ng Diyos ay yung ating pagkapit, pananalig, pananampalataya sa Kanya. Tanggapin natin si Kristo sa ating puso, kasama rin ang Kanyang mga banal na salita. At lahat ng bagay, He will take care everything for you. Siya na ang bahala sa atin at siya ang magbibigay sa atin ng pagpapala. Actually, kung gusto niyong pagpalain, basahin ninyo yung Revelation chapter 1 verse 3. Pakilagay mo ako, Kobe. Revelation chapter 1 verse 3. Blessed is the one who reads aloud the words of this prophecy, and blessed are those who hear, and who keep what is written in it,
for the time is near. So, pagpapala pala hinahanap natin, magbasa ka. Ha? Blessed is the one who read aloud the words of this prophecy. Ay pagpapalain ka na eh. And blessed are those who hear. Makinig ka lang eh. Wala kang pang ginagawa. Nakikinig ka pa lang eh. Ha? Pagpapalain ka na. And doon ngayon isasama yung gawa. Who keep what is written in it, for the time is near. Kailangan talaga isasabuhay yan para makumpleto ang blessing ng Panginoon. Yan po ang pinakamagandang paghahanda natin sa darating na bagong taon. Keep reading the Bible, keep listening the Bible, and keep in your heart all what is written in the Bible. Put into practice and everything that you need will follow. Lahat ng iyong kailangan, kasunod niyan. Pagpapalain ka niya sa lahat ng anggulo ng iyong buhay. Because the Word of God is very powerful and complete to execute everything that is from the mouth of our everlasting God. So my dear brothers and sisters, ang aking dalangin sa Diyos, maghari sa bawat isa sa atin ang kanyang kapayapaan, ang kanyang pag-ibig, ang kanyang kagalingan doon sa mga may karamdaman na ating mga kapatiran at sino mang makarinig ng aral na ito, na dumaloy sa kanilang mga ugat ang kagalingan na nagmumula sa ating Panginoon Jesucristo, ang banal na Espiritu lumukob sa ating buong pagkatao. Hanggang sa susunod na taon, mga minamahal na magulang at kapatid. And naway ang kapayapang ito ng Panginoon ang siyang laging maghari sa bawat isa sa atin, lalo na mga kapatid sa darating na taon na naghihintay ng isang panibagong pag-asa, isang panibagong pakikibaka sa larangan ng pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ngunit napakaganda ang sabi ng Diyos, I will be with you until the end of the age. God bless you all. Forever in my life, you see me through the season. Cover me with your hand and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You'll never
sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go through it all. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go through it all. Lord, nagpapasalamat po ako, Panginoon, sa araw na ito, Panginoon, dahil kahit na anong mangyayari, Panginoon, nagkakaroon sa aming Church of God in Christ Jesus. Lahat naman sa aming magkakapatid dito sa Church of God in Christ Jesus, Panginoon, nagpapasalamat po ako, Lord, sa buong isang taon, Panginoon, na nalampasan na naman po namin ang lahat ng mga pagsubok sa aming buhay, Panginoon. Maraming salamat po, Lord, sa inyong paggabay sa amin, sa pagbigay ng good health, Panginoon. Dahil nalampasan po namin, Panginoon, ang buong isang taon na naman, Panginoon. At hiling ko po, Panginoon, na sana'y sa darating na taon, magiging maayos na lahat, Panginoon, at wala na pong sagabal sa buhay namin, Panginoon, at naway bigyan niyo po kami, Panginoon, ng good health, Panginoon, sa aming lahat po, Panginoon. Nagpapasalamat po ako sa mga kapatid ko dito sa Church of God, Panginoon, na nandyan lang sila, Panginoon, na nakaalalay at nakasubaybay sa amin, Panginoon, at kami po ay nagtutulungan, Panginoon, sa kung ano man ang mga suliranin, Panginoon. Maraming salamat po, Lord, lalo na po si Brother Albert, Panginoon, sila Sister Lita at ang kanilang mga pamilya, Panginoon. Naway sa darating na taon, Panginoon, ay maging maayos ang takbo ng pamumuhay naming lahat, Panginoon. Sila Sister Shirley, Panginoon, at ang kanyang buong pamilya, Lord. Hinihiling ko po, Lord, ang kanilang good health, Panginoon, at ang kanilang magandang pagsasama, Lord. Sila Sister Levi, Brother Randy, at ang kanilang buong pamilya, Lord. Sila Sister Joyce, Panginoon, sila Sister Merle, Sister Melinda, at ang buong mga pamilya, Panginoon, namin sa Pilipinas, Panginoon. Si Brother Bert, Panginoon, at ang kanyang buong pamilya, Lord. Lalong-lalo na po, Lord, ang aking pamilya, Lord, itinataas ko po sa inyo ng buong buo na, Panginoon. Alam ko po, Lord, na kayo po ang higit na makapangyarihan at
makapangyarihan sa lahat, Panginoon. Maraming salamat po, Lord, sa mga blessings, Panginoon, at sa buong isang taon na nalampasan na naman namin, Panginoon. Naway bigyan mo kami, Panginoon, ng good health, Panginoon, at makapagtrabaho kami ng maayos, Panginoon, sa dadating na mga taon para po kami ay makatulong sa mga nangangailangan, Panginoon. Maraming salamat po, Lord. At naway gabayan mo kami palagi, Panginoon, at naway marami pa ang aming yaya, Panginoon, dito sa aming gawain, Panginoon, sa Church of God in Christ Jesus, Panginoon. Maraming salamat po, Lord, sa buong isang taon, Panginoon, at nandito na naman ay sasalubungin na naman po namin ang panibagong taon, Panginoon. Maraming salamat po sa mga blessings, Panginoon, sa inyong paggabay sa amin, sa lahat ng inyong kabutihan, Panginoon. Maraming salamat po. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Come before you today, and there's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me, for all the blessings that I cannot see. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I'll bless your name.
Maraming salamat po sa inyong lahat, mga kapatid. At hanggang sa bagong taon po next year, ligayang pagbati po sa pagtanggap ng bagong taon 2024. God bless everyone.